Ano po yung mga bagay na nag-udyok sa inyo para maging isang guro? Ah, isa lang yun. Kasi nung nag-aaral ako talaga, nakita ko yung mga guro namin talaga inagalang ng mga mag-aaral. Pero paano po ngayon sa panahon natin? Kasi, hindi mo ko sa panahon natin yung mga estudyante ngayon medyo pasaway. Sa fourth year, wala masyadong problema kasi fourth year na yun. Hindi ko alam sa lower sa years. Pero kasi nung nag-aaral ako, hindi kami yung mga pakaalamera eh. Diba? Parang takot na takot ka sa teacher, hindi ka lumalapit sa mesa. Ngayon, pag alis ng teacher, binubot-bot yung gamit ko. Diba? Parang So, yun yung dahilan kung bakit na gusto lang ko pagtuturo talaga ako mula noong ako ay nasa unang taon pa lamang ay decided na talaga ako na maging guro. Kaya ano po yung mga nakaharap na problema niyo sa pagtuturo? Ano ba? Parang wala namang masyado yung yung noon, napakarami kaya ng estudyante. Diba? Ilang mga less than 70 dati, more than 60. Hindi katulad ngayon na kung saan ngayon ang pinakamataas na bilang ng mag-aaral sa bawat klase ay 42. Yung mga nasa mataas na pangkat yun. Pagka mababa ay mga mas mababa ang bilang. So, yung nag-uusapan dito ay yung class size. Problema pa rin ay kakulangan ng mga kagamitan sa pagtuturo. Hindi tayo nakasasabay sa ibang bansa. Lalo na kung ang pag-uusapan ay ang teknolohiya. Lalo na yung mga mag-aaral sa pampublikong paaralan. Kulang tayo ng gamit. Kung titingnan natin sa mga nasa private school ay, di ba, computerized na sila, madami. Isa-isa yon kasi kaya nila. So, balik dito hindi ma-provide ng, ng pamahalaan. Okay. Kaya bilang isang guro, ano po yung alternatibong paraan na ginagamit na para mapunan yung mga pagkukulang ngayon? Halimbawa kasi isa sa mga problema ay yung kakulangan nga ng aklat. Ang ginagawa na lang ay ang guro ay isusulat niya na lamang sa Manila paper yung kanyang aralin. At kung minsan ay pinapaserox na lang ito sa mga bata. Napag-alaman naman na isa po kayong Filipino teacher. Bakit po yun yung napili ng major? Kasi nung nasa high school ako, nasa secondary, ay talagang hinanga ako ng gusto yung guro. Ang galing-galing niya talaga na magturo sa Pilipino. Kaya yun ang naging dahilan kahit hindi kong major ang Pilipino. May mga panahon po ba na naisipan niyo dito sa pagtuturo? Sa totoo lang, hindi sumagi sa isip ko na umalis sa pagtuturo dahil mahal ko talaga ang profesyon ito. At higit sa lahat, ito yung pinagtutunan ko ng bubuhay. Ika na ay bread and butter. May, kung sakali man po, may mga bagay na po ba kayo na isakripisyo para sa pagtuturo? Parang isa lang yun, no? Hindi ako nakapag-asawa. Dahil siguro tutok na tutok sa pagtuturo. Pero gusto nyo? If ever? Parang malabo na tayo. Tanda na tayo. Sa buong years ng pagtuturo nyo, ano po yung pinakamasayang bahagi nyo? Anong salik ba doon? Anong pinaka-happy? Kasi masaya ako kapag nakikita ko yung mga tinuruan ko na nagiging matagumpay sila sa larangan kanila na pinili. Isa yun sa parang achievement ng isang guro, di ba? Medyo na po, tanong na to. Magkano po yung sinasweldo na bilang isang guro?
Sinesweldo, ang mura ata, 20. 20. Oh, 20, parang 22 ba yun? Oo. 20,000 daw ma'am. Sabi ni sir. Ano, kasi yung ano ko kung hindi isasama, 20 lang lahat yun eh. Yung pera, pinaka ano lang talaga yun ay 20. So, plus 2, 22 yun. Yung pinaka, ayun lang. Tsaka, sabi, ang guro kasi iba, at tsaka yung, ang guro kasi iba-iba yung sweldo. Hindi pare-pareho yan. Depende sa, ano, sa, ano ba, tito. Kasi ang pinagkaiba ng guro sa ibang profession ay, hindi dito natitigil ang pag-aaral. Di ba, ang guro, aral ng aral yan. Hindi katulad ng ibang profession na kung saan pagka nakagraduate ka na, humihinto ka na ng pag-aaral. Dito ka na kailangan kasi para madagdagan din naman ang sweldo. Noon saan niyo po ginagamit yung sweldo niyo? Sweldo? Siyempre, sa pantustos sa mga pangangailangan natin. Kagamitan. Mahilig akong bumili ng gamit sa bahay. Ma'am, paano niyo po napagsasabay yung ano, bilang isang guro, saka bilang isang anak? Ayun, ang sabi ko kaya Joanna na wala pa tayo dyan eh. Hindi pwede sa akin ang tanong. Kung hindi po, bilang isang anak po ng... Anak na? Opo. Ano anak? ng magulang niya. Ay, wala na akong magulang. Eh, paano ka Ang naman tatay. po sa bahay? Tapos paano yung edukasyon nito? Sa bahay? Kasi sa bahay, 3 kami. Kapatid ko, pamangkin ko, yung anak niya, tsaka ako, lahat akong gumagastos nun. Awa naman ng Diyos na i-provide na kahit pa paano naman ay nagagawa naman ng paraan sa tulong ng pangungutang. Kasi sa totoo lang, hindi ka makakabili ng gamit kung hindi ka uutang. Kanya di ba tinatawag yung blondo? Ito lang po, paano patingin niyo po, paano kayo nakaka-apekto sa estudyante na bilang isang guro? Teacher ay eto hindi kasi nga may humingi ako ng evaluation sa mga bata kung ano bang nila na medyo nalungkot din lang ako kasi malaki talaga ang epekto. Bakit? Kasi sa klase, yung kasi ang tingin talaga nila sa akin ay ako talaga bilang isang guro, mahigpit ako sa klase. Ayoko yung ako talaga isang guro, stricto kasi pagka sa loob ng silid-aralan, gusto ko aral-aral. Pero pagka nasa labas, pwede naman nakikipagbiruan at nakita ko ngayon na natatakot sila sa akin. Natatakot sumagot ang mga bata dahil ganun nga yung sistema ko ng pagtuturo, nangangatog. So, napag-isip-isip ko na kinakailangan ay baguhin ko na yung ganun na pag-ugali. Siyempre, sabi nga nila, kahit alam nila yung subject ay hindi sila nakakalimutan na nila sa sobrang takot. Kasi ang style ko ganito yan. Nakatingin ako sa isang estudyante, pero hindi siya tinatawag ko yung ibang estudyante. Kaya nabibigla daw sila. Yun yung style ko. Impluwensya ng guro ay, ang guro talaga pwede siyang, yung sarili ko na lang, na malaki talagang nagiging impluwensya ng isang guro. Kasi kaya ko kinuha ang kursong ito, ang profesyon ito, dahil sa impluwensya ng guro ko rin sa Pilipino. Ito last na lang po, singit ko na. Masaya po ba kayo? Ay, syempre naman, hindi tayo tatagal sa loob ng 22 taong pagtuturo. Siguro naman, kung hindi ako masaya sa profesyong ito. At higit sa lahat, kinakailangang mahalin ang profesyong ito dahil dito ako kumukuha ng ikinabubuhay. Sige ba, thank you. Salamat na. Yun po ba yun? Yan lang. Teacher ba yun? Teacher ba yun?
Ayaw nyo po. May mga langgam pa doon. Ay, hindi dyan bahay namin. Hindi pa parada ko lang yung motor. Ay, sige, may ako na ano. Kala ko asking. Oo. Ay! Doon ka na! Doon, saan doon? Doon, 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 doon. Doon, 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 doon. Ito. Iwawa. Peoria. Peoria. Video to. Bye-bye!